37 barangay ng Maco, Davao de Oro, 6 ang itinuturing na may very high susceptibility rating para sa landslide. Batay po yan sa datos ng Mines and Geosciences Bureau noong 2022. At kasama po riyan ang barangay Masara sa Maco kung saan dati nang nagtala ng mga mapaminsalang pagguho. Noong 2007, 7 ang patay at noong 2008, 25 naman ang nasawi. At ito lang po Martes, nagka-landslide na naman sa barangay Masara kung saan 11 na ang kumpirmadong patay. Umakyat naman sa mahigit 100 ang nawawala. Saksi live, si Justoni Humamil ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Justoni? Pia, mula sa 49 na missing, halos triple ang itinaas ng bilang ng mga nawawala dahil sa pagguho na nasa 110 na base sa pinakahuling datos ng Maco MDRRMO. Kaya naman tulong-tulong ang mga rescuers mula sa mga karatig bayan. Wasak ang ilang bintana ng isa sa mga bus na natabunan sa pagguho ng lupa sa barangay Masara, Maco, Davao de Oro nitong Martes. Nasa paligid nito ang mga sirasirang bahay na natakpan ng putik. Mula sa Impapawid, makikita ang lawak ng pagguho ng lupa at tila hiwang na iwan sa bundok. Alas 8 kaninang umaga, sinimulang muli ang paghuhukay para makuha ang mga natabunan. Natigil ito ng ilang oras dahil sa nararamdamang paggalaw ng lupa. Umakyat na sa 11 ang nasawi. Umaasa si Catherine Ragas na buhay pa ang amang hindi pa natatagpuan. Medyo may nag-expect ba na kung papa maisa po di ko kay wala. Ako ka yung pag-table akong papa na. Ang menero naman na mister ni Cristina Cordero, nakauwi pa sa inuupahang bahay at nakatawag sa misis bago mangyari ang pagguho. Hindi pa siya nakikita. Naglangam yun kung nabuhi pa siya. Nagkulat niya ba? Ayon sa Maco MDRRMO, 110 tao pa ang hinahanap. I think we are hopeful for that, hoping that there are still a lot of individuals na survivors. Ang mga miyembro ng UP Nationwide Operational Assessment of Hazards o NOAA gumamit ng artificial intelligence at tulong ng volunteer mappers para makabuo ng GPS map kung saan makikita ang mga eksaktong lokasyon ng bawat bahay sa barangay Masara. Sana raw ay makatulong ito sa patuloy na paghahanap sa mga biktima. Nakikitang ugat ng pagguho ang matinding pagbuhos ng ulan. At ayon sa UP NOAA, pinakamalakas yan mula January 31 hanggang February 1. Ang bayan ng Maco, nasa flood warning forecast din ng NOAA noong January 30 pa lang. In fact, the threshold that we set for the forecast was a minimum of a 75-year rain return. Ibig sabihin nun, yung ganong klaseng ulan ay nauulit lamang every 75 years. No? So matagal ang panahon bago nauulit yung ganong klaseng buhos ng ulan. At nangyari nga yon. At yung mga unstable na slopes, no? 'Di ba pag nandoon ka sa dagat tapos nagtayo ka ng sandcastle, nakatayo siya pero unstable siya, 'di ba? So meron lang konting tulak yon, katulad ng buhos ng ulan na malakas para ito ay magiba. Lumabas din sa kanilang pagsasaliksik na nagkaroon ng landslide sa barangay Masara noong 2008 na ikinasawi na mahigit 20. Mataas ang panganib. Yung unang dahilan ay matarik yung lugar. No? And we all know that gravity never sleeps. Patuloy ang paghila ng gravity doon sa kabundukan, ano? Which makes that area unstable. No? And that's why it is prone to landslide hazards. Kinumpirma ng Maco MDRRMO na nasa mahigit 1,000 ang kabuuang bilang ng mga pamilyang apektado sa pagguho mula sa barangay ng Masara, Mainit, Elizalde at Tagbaros. Ang residenteng si Joanne Cagas, maraming pagguho ng lupa na ang nasaksihan sa kanilang lugar, lalo na't sunod-sunod at malakas ang nararanasang pag-ulan. Ngunit sa kabila niyan, babalik pa rin daw siya sa kanilang lugar dahil doon na raw ang kanilang panghanap buhay at kahit pa nasira ang kanilang bahay dahil sa landslide. Ganito rin ang gustong mangyari ng ibang apektadong residente. Natatakot po. Sa ngayon hindi pa. Pero babalik kami pag okay na. Gusto sir, naman mo dito nagdako god. Na dito mo ang hanap buhay. Komportable daw sila dito sa evacuation center. Ayon sa mga bakwit, hindi naman sila kinulang sa pagkain sa evacuation dahil tuloy ang pamamahagi ng tulong ng LGU at iba pang organisasyon. Anong pangangailangan niya dito ngayon? Pagkain sir, okay naman. Simula kaninang umaga, tuloy-tuloy ang tulong para sa mga bakwit. Patuloy ang pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau 11
para malaman kung ligtas pa bang bumalik ang mga residente sa Barangay Masara. Titingnan muna namin kung anong magiging rekomendasyon ng naturing ahensya. Paniwala naman ni Lagmay kung hindi praktikal na alisin ang barangay mula sa landslide-prone area. Dapat may sistema ng paglilikas sa mga residente tuwing may forecast ng malakas na buhos ng ulan at masinsilang safety assessment bago sila pabalikin. Kaya patuloy pa rin tayo nakamonitor sa resulta ng search and retrieval operation sa mga natabunan doon. Hindi muna tayo pinapasok sa lugar kung saan nangyari ang landslide dahil delikado pa at may mga nararamdaman pang paggalaw ng lupa. Live mula rito sa Davao de Oro para sa GMA Integrated News. Ako si Jess Tony Humamil ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.